Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, hindi natin sa March 18, sa Miyerkules, maghihiring uli, magsesesyon uli ang Justice Committee ng House, magre-resume ng hearing tungkol sa impeachment ni Sara sa March 18, Miyerkules. Kaya We have issued already the notice. That is for our committee hearing on Wednesday, March 18. The purpose of which is to discuss preliminary matters, no? Prior to our hearing proper, which will start on April 8, tentatively, no? But as to your question, kailan po matatakel itong motion or request ni Kongchel Jokno, as well as not only the issuance of subpoena of bank records, but even with respect to the transfer of custody, no? Apparently, kailangan muna naming mag-determine ng existence ng sufficient ground. If there is sufficient ground that supports impeachment, pwede na kaming mag-act on the motion of Kongchel Jokno with respect to the issuance of subpoena of bank records. But with respect to the transfer of custody of Madriaga, I am apprehensive because he has a pending case with the court, and therefore the jurisdiction over Madriaga belongs to the court, no? Ito at least from my perspective as a justice chair. But definitely, ito'y mapapag-usapan natin sa hearing this coming Wednesday, March 18, no? So, for clarity, the purpose of the hearing is to address preliminary matters kasi magre-recess na, and it will be challenging for us to gather the justice members. So mag-usap kami on Wednesday about the matters which we need to thresh out before we start our hearing proper tentatively on April 8. Bagaman, all these matters are subject to the assumption of the determination of the existence of sufficient ground that supports the impeachment complaint, which must happen first before we proceed to hearing proper, before we proceed likewise to the action on motions, and even to the request for the transfer of custody of Madriaga. o yun, ano man ang gawin ni Sara, sumagot o hindi. Pero ngayon, pag-usapan natin to. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon ko lang naunawaan, kung akala ng kampo ni Sara at ng mga pro-Duterte nakapabor sa kanila yung impeachment ng Korte Suprema, ay yung impeachment, yung desisyon ng Korte Suprema, ay di ba ang ginawa ng Korte Suprema, diniklarang unconstitutional yung impeachment ni Sara dahil hindi daw sumunod sa tamang proseso? Okay? Kung sa biglang tingin, akala mo pamobor kila Sara. Sa isang banda rin, blessing in disguise din pala yun. Napaganda rin pala, mga kabunyog. Napaganda rin. Bakit? Mamaya, pag-usapan natin kung bakit. Okay? Ngayon, ito muna. Ano ba ang mangyayari ngayong araw at sa Wednesday, March 18? Ngayong araw, deadline ni Sara. Bakit ngayon ang deadline? Di ba kasi, noong March 4, kung hindi ko nakakalimutan, 3 araw na nag-hearing ang Kamara, March 2, March 3, March 4. Sa hearing ng Kamara, yung Justice Committee, na diniklara nitong sufficient informed in substance, March 4. Sunod na araw, March 5, sinilbihan ng notice si Sara. Pinadala sa kanya yung impeachment complaint, pati yung mga attachment na mga ebidensya sa kanya, naka-attach doon. Ngayon, binigyan siya ng 10 days non-extendable period. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-extend ng pagsagot. Kailangan 10 days lang talaga. So kailan yung 10 days? Yung 10 days noong 15
Kasi 20 ano niya, March 5 sa kanya pinadala, 15. Ay syempre yung 15 Sunday, so ngayon na yun. Ngayon na yung deadline niya, ngayong araw. So malalaman natin ngayon, sasagot ba siya o hindi? Pag sumagot siya, pag sumagot siya, okay, titingnan yung sagot niya, tapos bibigyan ng 3 days yung complainants para mag-reply doon sa sagot ni Sara. Pag hindi naman siya sumagot, okay, proceed na ang hearings ng Kamara sa March 18. Sumagot siya o hindi, maghi-hearing sa March 18. Yun ang sabi ng Kamara. Basta ngayon yung deadline ni Sara. Ano kaya ang posibleng gawin? Ang posibleng gawin ni Sara, wag na lang sumagot. Wag na tayong sumagot diyan. Kasi wala rin lang naman mangyayari diyan. Talo rin talaga tayo sa Kamara, o di ba? Pwedeng ganon. Talo rin lang tayo dito sa Kamara, mas karamihan talaga ng kongresista, talagang i-impeach si Sara. So useless. Parang ganun ang gagawin nila. Useless. So wala na, wag na tayong sumagot dito. Hintayin na lang natin sa Senado, doon na ang laban. Para sa kanila, doon na ang laban. Pwedeng ganun ang gagawin. Or pwede rin, sasagot sila, pero gagawin nila ang mga pang-delay, kung ano pwedeng magawa para lang maabala. Pero alam nila sa bandang huli, lulusot din yan sa Kamara. Yun ang pwedeng gawin nila. O kaya, ang pwedeng gawin nila, lumapit na naman sa Korte Suprema. Yun na naman ang gawin nila. Parang petition for certiorari, prohibition, kung ano-ano na naman. Alam naman natin ang kampo ni Sara. Pero kahit sila pumunta sa Korte Suprema, hindi naman kaagad-agad madidesisyonan yan. Hindi yan. Anyway, yan ang mga pwede. O ngayon, kahit sila sumagot man o hindi, nagsabi na ang Justice Committee, maghihiring na sila sa Wednesday, March 18. Ano ang gagawin sa Wednesday, March 18? Ang gagawin sa Wednesday, mga kabunyog, importante itong mga gagawin sa March 18. Bakit? Unang-una, didesisyonan yung issue ng mga abogado ni Sara. Kasi 16 yung sinubmit ni Sara na gusto na magiging abogado niya daw. Sabi ng Kamara, napanood natin yung mga interview kay Congresswoman Lustro at saka kay Terry Ridon, sabi nila, hindi naman pwede yung dalawa doon, hindi pwede yon. Si Attorney Michael Pua at saka si Attorney Reynold Monsayak, hindi pwede yon kasi na-involve yan dyan sa confidential funds. Pwede ba yon? Abogado ka, pwede ka ngang ipapatawag din sa Kamara dahil mga nasangkot kayo dyan sa mga issue na yan sa confidential funds. So hindi pwedeng, abogado ka at the same time, pwede ka ring ipatawag sa Kamara or sa Senado. So, sabi ng mga kongresista, didesisyonan yon. Pero nag-react na si Sara dyan. Sabi ni Sara, hindi pwede yun na hindi nyo tanggapin yan. Karapatan ko yan kung sinong abogado ko. Ayan. Pero sabi naman ng Kamara, ng ilang kongresista, hindi pwede yan na kasi ito kasing si Michael Pua, naging tagapagsalita ito ni Sara eh. Ganon din si Monsayak. Si Monsayak, Attorney Monsayak, kabats ni Sara sa San Sebastian, sa College of Law. Tapos nabanggit yan ni Madriaga sa sinumpang salaysay niya. Sabi ni Madriaga, nung nagdala siya ng pera doon sa isang comedy bar sa Timog, nandun si Monsayak, tapos ininstruksyonon siyang idala na sa taas. Yan yung doon. So didesisyonan ngayon sa Wednesday. Talaga bang hindi na pwedeng maging abogado si Michael Pua saka si Monsayak o pagbibigyan pa rin ng Kamara? Didesisyonan nila sa Miyerkules, kaya abangan natin. Ang isa pang didesisyonan, yung tungkol sa paglipat kay Madriaga mula sa BJMP Camp Bagong Diwa papunta sa kustodya ng Justice Committee. Pag-uusapan din yan. Yung motion ni Attorney Chel Jokno. Sa Wednesday rin yan pag-uusapan. Yan mga kabunyog Pangatlong pag-uusapan, yung pagsubpina ng mga bank records ni Sara sa Kaniman Scarpio, financial records, SALN, didesisyonan din yan sa Wednesday. So, medyo mga kabunyog, matindi ang mga didesisyonan sa Wednesday. Kaya abangan natin. Didesisyonan kung
papayagan bang maging abogado si Munsayak sa Kasipuwa? Pangalawa, formally didesisyonan ng Justice Committee kung hihilingin nila sa korte na ilipat ang kustodya kay Ramil Madriaga. Galing sa Camp Bagong Diwa, papunta sa kustodya ng Kamara. O yon. Pangatlo, maglalabas ba ng subpina ang Kamara tungkol sa bank records ni Sara, Salen, saka yung kay Man Scarpio, pati yung sa asawa. So yan mga kabunyog, mga kababayan, didesisyonan yan sa Wednesday. Kaya abangan natin. So yan ano? Yan na po ang mangyayari. Ngayon, ako sa tingin ko dyan, kapag nag-decide ang Kamara na isubpina, magkakaroon kasi mga kabunyog ng break ang Kamara sa March 21 yata March 21. Babalik sila April 8 na. Magsesesyon uli April 8 na. Kaya medyo mahaba-haba ang break. Mahaba-haba ang break, mga kabunyog. Sa mahaba-haba ang break ng Kamara. Pati ng Senado. Kasi syempre Holy Week break. So talagang magiging todo-todo na ang hearing niyan after na ng Holy Week. Pero ngayon, itong linggong ito, mayroon pa rin mga didesisyonan. Kaya abangan natin. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.